Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ngayon, ikwekwento ko ang isang American drama thriller film na pinamagatang The Thinning. Spoiler alert, watch out and take care. Noong 2039, ang mundo ay naging overpopulated. Ang sangkatauhan ay nasa bingit ng kamatayan. Ipinahayag ng United Nations na ang lahat ng mga bansa ay dapat taon-taon na magbawas ng kanilang populasyon ng 5%. Kasunod ng mga utos na iyon, ang Estados Unidos ay nagpapatupad ng panuntunang tinatawag na tinang, ang mga mag-aaral ay dapat dumalo sa isang standardized na pagsusulit bawat taon. Sa pagsusulit, ang sinumang bumagsak ay pinapatay sa pamamagitan ng pagturok sa kanila ng gamot. Nagsisimula ang pelikula habang tinuturuan ni Lena Michaels ang isang high school na bata na nagngangalang Simon. Mukhang nahihirapan si Simon sa paglutas ng mga equation, kaya't may hiniling siya kay Lena, kumuha siya ng isang kahon ng lente, at iniabot sa kanya. Sa sandaling isinusuot ni Simon ang mga ito, kaya niyang lutisin ang lahat ng mga problema sa matematika. Sa ibang lugar, ipinakilala tayo kay Edward Blake Redding, ang anak ng Texas Governor, na si Dean Redding. Siya ay lumabas ng kanyang bahay sa gabi at nakilala ang kanyang kasintahan, si Ellie Harper, sa kanyang cots. Nagsimulang magkwento si Blake tungkol sa pagsubok na mayroon sila sa susunod na araw, sobrang kinakabahan si Ellie dito. Pero sinigurado ni Blake na papasa siya. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng bantay ng ama ni Blake. At dinala si Blake pabalik sa opisina ni Dean. Nabigo si Dean kay Blake dahil sa paglabas niya noong gabi bago ang isang mahalagang pagsubok. Sa tingin niya ay isang distraction si Ellie para kay Blake. Kinabukasan, araw na ng pagsusulit. Maraming estudyante ang nakapila sa labas ng school. Kailangan nilang dumaan sa matinding security check bago pumasok. Hiniling ni Blake kay Lena ang isa sa kanyang mga study lenses. Ngunit wala siya sa mga iyon. Si Lena at ang kanyang kaibigan, si Kellen Woods, ay nakatayo sa pila para makapasok sa loob. Ang isa sa mga estudyante ay may nakasulat na cheat sa kanyang mga braso. Nang nahuli siya, sinubukan niyang tumakas. Nahuli siya ng mga gwardya. Walang sino man ang nakatakas sa mga pagsusulit o non-local dito. Sa loob ng school, nagyakapan sa huling pagkakataon sina Blake at Ellie bago pumasok sa exam hall. At maya-maya, nagsimula na ang pagsusulit. Mayroon silang 2 oras para tapusin ang pagsusulit. Nagsisimula ang lahat sa paglutas ng mga problema sa kanilang mga tablet. Niresolba ni Lena ang lahat ng ito nang walang anumang problema at siya ang unang nakakumpleto nito, mukhang medyo nahihirapan ang kaibigan niyang si Kellen. Kapag tapos na ang pagsusulit, agad nilang nakuha ang mga resulta. Ang guro sa klase ay tumatawag ng ilang pangalan na bumagsak sa pagsusulit, ang mga mag-aaral ay nababalisa, umaasa na ito ay matapos sa lalong madaling panahon. Ang mga nabigo ay kinuha ng mga gwardya, umiiyak sila, lumalaban sa mga gwardya, at sinubukan pa nga ng ilan na tumakas, binubugbog ng gwardya ang mga estudyanteng lumalaban. Luckily, pumasa sila Lena, Kellen, and Blake, ngunit, sa huling sadali. Ang girlfriend ni Blake, na si Ellie ay pinatawag ng guro kaya ang mga gwardya ay kinuha siya. Tinawagan agad ni Blake ang kanyang ama para humingi ng tulong para kay Ellie. Gayunpaman ang kanyang ama ay hindi sumasang-ayon. Sinabi na ang batas ay pareho para sa lahat. Frustrated na tumakbo siya upang iligtas ang kanyang sarili, inatake niya ang mga gwardya at hiniling kay Ellie na tumakas. Ngunit walang epekto dahil walang sino man ang kayang makatakas, si Blake ay patuloy na sinusubukang tulungan si Ellie ngunit wala na siyang ibang magagawa. Isang taon na ang lumipas at 24 na oras bago magsimula ang tinang test, ang Lena's little sister niya na si Cor Ines ang pinakaunang niya tinang test. Tumunog ang doorbell ang guro ni Lena's Ms. Birch, na nag-aalaga kina Lena at Corinne tulad ng kanyang sariling mga anak mula noon, pagkamatay ng kanilang ina. Pinilit niyang pakalmahin si Lena dahil bukas ang unang pagsubok ni Cor Ines at nag-aalala si Lena sa kanyang kapatid ngunit tiniyak niya sa kanila na magiging maayos ang lahat. Samantala si Blake ay nag-record ng isang video sa kanyang silid balak niyang isulat ang lahat ng maling sagot sa pagsusulit upang ituro sa kanyang ama ang isang aralin. Sa araw ng pagsubok ibinaba ni Lena si Corinne sa kanyang paaralan, sa klase ni Cor Ines ay ipinakita sa kanila ang isang video animation na nagpapakita ng kasalukuyang kalagayan ng mundo. Kaya lahat ng mga bansa ay dapat taon-taon na magbawas ng kanilang populasyon ng 5%. Ang ilang mga bansa ay nagpatupad ng mga panuntunan tulad ng pagpapahintulot sa mga mag-asawa, na magkaroon lamang ng isang anak habang ang iba ay pinatay ang mga mas matandang henerasyon. Gayunpaman sa Amerika ang gobyerno ay nagpasya na panatilihin lamang ang pinakamatalino, at patayin ang iba, ang mga batang ito ay walang exception. Nagsimula ang pagsusulit ng mga bata na lungkot ang kanilang guro dahil ang ilan sa mga bata ay papatayin.
Naipasa ni Corin ang pagsusulit, pumasok na rin sina Lena at Kellen sa paaralan para sa kanilang pagsusulit, nagsimula na sila at hindi nagtagal natapos na ang pagsusulit. Samantala, nahanap ni Gobernador Dean si Blakes na nagre-record at nabalisa, tinawag niya ang manager ng pagsusulit na si Mason King at inutusan siyang ipasa si Blake anuman ang kanyang marka. Pinagpalit ni Mason ang score nila Lena at Blake kaya bumagsak si Lena. Ang test results ay lumabas na ngunit nagulat ang lahat ng tawagin ang pangalan ni Lena na bumagsak siya sa pagsusulit. Pinahinto ni MS Birch ang guard habang kinukuha si Lena at sinasabing siya ang kanyang pinakamahusay na estudyante at tiyak na may mali sa system. Gayunpaman ang mga resulta ay final na at hindi na mababago, inabot niya kay Lena ang isang keycard upang mabuksan niya ang mga pinto at makatakas. Nagulat si Blake nang hindi siya bumagsak sa test. Ang mga mag-aaral na pumasa ay dumating sa isang party ng paaralan upang ipagdiwang ang kanilang mga resulta sa exam. Sa ibang lugar ay nagbibigay ng talumpati si Dean bilang gobernador at idineklara ang kanyang pagkapangulo para sa Pangulo ng Estados Unidos. Ipinagmamalaki niya ang tungkol sa kanilang sistema ng edukasyon bilang resulta ng kanilang sistema ay pinamamahalaan nilang maging pinakamahusay sa edukasyon sa 176 na bansa. Bumababa ang bilang ng krimen ng 26% nakikinig si Blake sa talumpati ng kanyang ama habang nasa party. Pagkatapos ay lumabas siya ng palihim at pumasok sa pasilyo at binugbog ang isa sa mga gwardya pagkatapos ay pumasok siya sa control room. Samantala si Lena at ang mga estudyanteng nabigo ay dinala sa isang silid at dinaikit sila sa dingding at inutusan tanggalin ang lahat ng kanilang mga damit para sa decontamination. Pagkatapos ay dinala si Lena at ang iba pa sa isang silid kung saan papatayin na sila ng mga gwardya sa pamamagitan ng lethal injection. Biglang pinatay ni Blake ang kuryente kaya nagdilim ang buong paaralan, nakakita ng pagkakataon ng mga estudyante at pinalaya nila ang kanilang mga sarili. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay maliban kay Lena. Ginamit niya ang keycard na ibinigay sa kanya ng kanyang guro at lumabas ng silid. Maya-maya ay dumating si Mason sa silid at humingi ng headcount. Nalaman nilang nawawala si Lena at nagsimulang hanapin. Nahanap ni Blake si Lena at tinutulungan siyang makipaglaban sa isa sa mga guard. Habang nag-uusap ay napagtanto nila na may ginawa sa resulta ni na Blake at Linus. Pareho silang pumasok sa isang vent at nagtago. Sinusundan nila ang mga cable ng network upang pumunta sa server room kung saan maaari nilang tingnan ang mga resulta sa pamamagitan ng computer. Samantala ang paaralan ay nasa kumpletong lockdown pa rin dahil sa pagkawala ng kuryente. Ang balita ay nakalabas na at ipinapalabas sa buong estado. Nag-aalala ang mga magulang sa labas. Tinawagan ni Gobernador Dean si Mason para tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Samantala ang ilalim ng vent ni Blake ay nabasag kaya nahulog siya sa swimming pool sa ibaba, at sinundan siya ni Lena. Inilabas niya siya sa tubig ngunit hindi siya humihinga. Binigyan siya ni Lena ng CPR at kahit papaano ay nailigtas niya si Blake. Nagpalit sila ng damit na nakita nila sa mga locker ng pool. At pinagpatuloy nila ang pagdaan sa vents, at narating ang server room, ngunit nakatayo ang isang bantay sa harap ng pinto. Bukod dito ay nahulog ang keycard ni Linus sa vent sa harap ng gwardya. Hindi niya napansin ang card ngunit ngayon ay kailangan niyang bawiin ito kahit anong paraan. Ang plano niya ay pumunta sa science lab at gumawa ng isang tali na may isang magnet para kunin ang susi sa pagitan ng vent, kaya tumungo sila sa lab para kunin ang mga kagamitang kailangan. Pero sa lab ay nakagawa sila ng kaunting ingay dahilan para lumapit ang guard sa lab. Mabilis nilang sinubukang makatakas. Nagtagumpay si Lena na makabalik sa mga lagusan ngunit si Blake ay nagtago sa loob ng lab. Pumunta na si Lena para kunin ang susi. Matagumpay niyang naitaas ito ngunit sa kalagitnaan ay bigla itong mahuli ng isang gwardya. Ngunit ito pala ay si Blake na nagpapanggap na gwardya. Nabugbog niya ang gwardya at sinuot ang kanyang damit. Maya-maya, sinabi ng gwardya na sinalakay nilang dalawa kay Mason ang tungkol sa kanila. Ibinunyag niya na si Lena ay may keycard na hawak. Si Mason ay tinipon ang lahat ng mga guro ng sama-sama sa hinala na may nagbigay nito sa kanilang mga mag-aaral. Kapag si MS Birch ay nasa silid kasama ang ibang mga guro ay nakikipag-flirt siya sa isa pang guro at kinuha ang kanyang keycard. Ipinagpatuloy ni Mason ang pagsuri sa mga guro para sa kanilang mga keycard at ID card. Iniligtas ni Birch ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng card. Dahil ang isang guro ay walang keycard, ang pinagbantaan siya ni Mason na sabihin sa kanila kung nasaan si Lena. Gayunpaman, iginiit niyang wala siyang alam at binugbog siya ni Mason. Sa wakas nakarating na si Lena sa server room. Binuksan niya ang computer gamit ang keycard ngunit pinrotektahan ito ni Mason ng sarili niyang password. Pagkatapos ay tinext niya si Kellen na magaling mag-hack para bigyan siya ng access. Pagkaraan ng ilang sandali ay natanggap ni Kellen ang text ni Linus. Tinulungan siya nitong makapasok.
Pagkatapos ay hinanap ni Lena ang kanyang mga resulta at nalaman niyang nakakuha siya ng 78% ngunit bumagsak pa rin, habang si Blake ay nakakuha ng 15% at nakapasa. Nagsagawa siya ng higit pang pananaliksik at nalaman na si Ellie ay nakakuha din ng 88% at bumagsak, habang ang iba na may mas kaunting marka kaysa sa kanya ay pumasa. Napagtanto ni Lena na ang sistema ng pagmamarka ay kontrolado, at ang gobernador ay binabagsak ang sinumang nais niya. Si Lena ay nagpadala ng isang file na may mga inibehan na marka kay Kellen ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang kuryente at nakita ni Mason si Lena na nasa silid ng server. Napagtanto ito ni Lena at tumakbo gayunpaman si Mason ay nahuli siya, samantala si Blake sa kabilang banda ay nakabalat kayo pa rin. Kasama niya ang mga estudyanteng bumagsak inutusan niya ang gwardiya na dalhin sila sa recreational hall kasama ang iba pang mga estudyante. Ngunit tumanggi ang gwardiya kaya nag-away sila pinigilan siya ng mga gwardiya at inaalam ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay natanggap ni Kellen ang mensahe ni Linus at nagulat siya nang makita ang mga minanipulang mga resulta. Si Kellen ay kaibigan ng news anchor kaya mabilis niyang ipinadala ito sa email sa channel ng balita, pinalabas sa mga balita ang mga patunay ng pag-iiba ng mga resulta sa pagsusulit. Pagkatapos kumalat ang mga larawan ng gobernador ay pinatawag ng kanyang pinuno ng partido na nagbanta na babawiin ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Ayaw niyang mangyari ito kaya ibinabato ni Dean ang lahat ng mga akusasyon kay Mason at nagkunwaring inosente siya. Sinusubukan niyang patunayan ito kaya wala siyang pagpipilian kundi isagawa ang pagpatay sa mga totoong bumagsak kasama ang sarili niyang anak na si Blake. Sa paaralan si Mason at ang mga gwardiya ay dinala si Lena sa tinang room para patayin siya at ang iba, nandoon din si Blake. Tinawagan ni Mason si Dean para tanungin siya kung dapat ba nilang ituloy ang pagpatay sa mga estudyante. Ngunit sinabihan siya ni Dean na itigil, gusto niyang mapatay ang mga estudyanteng talagang nabigo kasama ang sarili niyang anak. Pinalaya ng mga gwardiya si Lena at iba pang estudyante na talagang nakapasa sa pagsusulit. Hinalikan ni Lena si Blake ngunit kinuha si Blake kasama ang mga bumagsak sa exam, pinatay sila gamit ang pag-i-inject ng droga sa kanila. Nang matapos ang lockdown ay muling nakasama ni Lena ang kanyang nakababatang kapatid na si Corinne at Ms. Birch. Makalipas ang ilang oras mamaya nakita natin ang mga bangkay ng mga pinatay na estudyante na dinala sa ilalim ng lupa sa isang elevator. Ang mga estudyante ay nagsimulang gumalaw pinapahiwatig na ang gamot na tinuturok sa kanila ay pampatulog, humihinto sila nang nakarating sila sa isang lugar na parang pabrika. Ito ay puno ng mga kalakal na ginawa ng technology company na Asuro Global. Maraming tao ang nagtatrabaho sa pabrika, nagulat si Blake nang mapansin na isa sa kanila ay si Ellie, ang kanyang kasintahan. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na dapat papatayin ay talagang dinadala sa ilalim ng lupa upang magtrabaho bilang mga alipin ng isang multi-milyong kumpanya. Ang lahat ng ito ay binalak ng gobyerno bilang isang diskarte para makakuha ng libreng trabahador. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin. Salamat sa panonood.